Okay, so ang video na to ay continuation of the discussion ng process costing from problems 1 to 5. Sa video ito, dalawang problems lang muna i-solve natin ng problems 6 and 7. Last time na discuss natin yung halos basic pa lang ng process costing. Pero at least meron na tayong idea about the cost of production report na, yung buong content ng cost of production report natin. Yung quantity schedule and the cost schedule. In the quantity schedule na, puro EUP computation lang tayo dyan. EUP computation. And yung pinaka-objective natin doon sa cost schedule ay yung cost allocation natin, cost allocation. Magkano yung cost to be allocated to the completed and transferred units and to the in-process at the end. Okay. Alisin muna ulit natin sa usapan natin yung mga yung mga lost units, mapa-normal man yan or abnormal losses. Sa ngayon, alam na natin yung basic procedure to allocate the cost, cost to be accounted for. Basta cost to be accounted for, lahat ng charge na cost sa department natin. Dalawa kasi yan, dalawa muna pag-usapan natin, yung transferred in cost saka yung cost added in the department. Okay. Meron nating idea about the application of the two inventory methods in the preparation cost of production report, yung average method and the FIFO method. So dire-diretso tayo, dalawang problems lang muna tayo sa video na to. Problem 6. In problem 6, cost analysis tayo dito, multi-departments, still no beginning inventory. Multi-departments. Ayan, dalawang department tayo dyan. Department 1 and Department 2. Ano bang pinagkaiba niyan sa sinunod natin cost analysis ng problem 5 na? Problem 5, meron tayong sinunod na cost analysis doon. Kaya lang, single department lang, Single department lang. So, ibig sabihin, wala tayong transferred in cost na pag-uusapan doon, Pag mga sinasabi na single department. Okay. Hindi yung literal na isa lang yung department ng basta tayo sa process costing, meron tayong at least 2 processing departments, Ayan ang ginagawa natin sa process costing. Okay, ginawa lang natin ang cost of production report, yung isa sa mga processing departments natin. Yan ang ibig sabihin nun. O dito ngayon, yung multi-departments, ibig sabihin at least meron tayong pag-uusapan, gagawa ng cost of production report at least meron tayong dalawang processing departments. And problem meron tayong Department 1 and Department 2. So gagawa tayong cost of production report na for Department 1 and cost of production report for Department 2. Okay, sasabihin natin. ABM company uses 2 departments to produce a product. The following data were taken for the month of January 2020. Okay, so Department 1 tayo, Department 1 started 60,000 units units 60,000, completed and transferred 40,000, in process at the end 20,000. So, reveal lang natin, Sa Department 1, since ito yung first department natin, wala tayong pwedeng sabihin dyan na transferred in units or units received from the prior department. O dito, basta sinimulan niya lang 60,000 units. Okay. Yan ang units to be accounted for ni Department 1. Tapos, ang units as accounted for niya, yung completed and transferred, kasi yung requirement natin na dito, cost of production report, pero alam na, ano yun na lang natin, ilagay na natin kung ano yung mga ginagawa natin sa cost of production report. Di ba, number 1, yung quantity schedule natin. Kasi yung quantity schedule natin, ang pinaka-objective lang naman yun ay mag-compute ka lang naman ng EUP. Di ba, yung EUP. So, in EUP, ilatag na natin yung units as accounted for. Okay. Basta ang units to be accounted for natin yan, yung units started na 60,000 units. Units as accounted for, completed and transferred. Okay. Completed and
transferred units, and in process at the end. Yan lang naman yan, no? Completed and transferred and in process at the end. Hinti na lang to. Completed and transferred and in process at the end. Ilagay natin yung whole units, no? Whole units. Okay. For completed and transferred units, no, we have 40,000 units. Okay, so 40,000. In process at the end, 80,000. Then, yung total whole units natin dyan, ito na, no, yung 60,000 units. Okay. 60,000. Tapos, no beginning inventory tayo, no? Pag no beginning inventory, alam na natin yan, no? Wala tayong problema kung average method or FIFO method. No? Alisin natin sa isip muna natin yan, no? Wala tayong beginning inventory. So, after ng whole units, wala na tayo dito tinatawag na yung even application, no? Basta yung mga subsequent problems natin, lahat yan uneven application na. Kaya ulit natin malalaman kung uneven application yan. Pag nagsabi, no? Kung kailan tayo nag-add ng materials. Hindi yan sasabay doon sa application of the conversion cost. Okay. So, ano tayo ngayon? Whole units. Tapos, yung columns natin for direct materials. Yung EUP niya. And para makompute yan, no, kailangan mo lang ng work done dito, no? Work done EUP. Same with the conversion cost. Okay. Ito, no? Regardless kung kailan natin in-add yung materials, yung work done natin, 100% for completed and transferred. Wala tayong problema dyan. 40,000 units EUP for materials and conversion cost. In process at the end, ayan, no? Ang ginawa nga pala muna natin dito, no? Ang gagawin nga pala natin dyan ay si Department 1 muna tayo, Department 1. Lagyan natin dyan, Department 1. Siyempre, iba yung cost of production report ni Department 1 and Department 2. Yung magiging output ni Department 1, dadalhin lang natin yan, no, kay Department 2. 60,000 units, in total whole units natin for Department 1, and EUP computation for units in process at the end. Sa materials, ang sabi kay Department 1, ito, no, Department 1, all materials are added at the beginning of the process. Inad na pala lahat, kaya 100% yan, no, 100%. Okay, so sa EUP, no, ni materials, EUP for direct materials, 100%, 20,000 equals 20,000. And while on conversion cost, no, si conversion cost, ang stage completion niya ay 75%. 75% work done for conversion cost. 75% of 20,000 equals 15,000 units. Yun na, meron tayong EUP. 60,000 for direct materials and 55,000 for conversion costs. You know? Yan ang importante, no, sa quantity schedule, no, mag-complete ka ng EUP. Okay, so after the quantity schedule, kung gagawa tayo ng cost schedule natin, no, basta actually tatlong step lang talaga yan, cost production report Di ba? Para ma-summarize lang natin to, no? Yung cost of production report, yung 3 steps natin, number 1, compute for the EUP, number 2, compute for the unit cost. And yung last step natin, step 3 natin is to allocate, no, the total cost to be accounted for to complete the units and the units in process at the end. So dito, ang next step natin, yung computation of the unit cost. Okay.
Unit cost, department 1 lang muna tayo. So, ang mga unit cost natin ay doon lang sa cost added, no? In the department. Cost added in the department 1. Yung mga dinagdag lang natin. No? Ano yun? Sabihin natin dito, no? Ang cost to be accounted for natin dyan, ito. Kung gusto lang natin, no? Idugtong lang natin. Kung gusto natin lagyan natin ng cost to be accounted for, no? I-account for ano lang, checking purposes lang, no? Check lang natin kung tama yung magiging sagot natin mamaya. Cost to be accounted for. Cost to be accounted for, yung cost added in the department. Ano ba yung mga ginastos niya itong department na yan, no? Meron tayong direct materials and conversion cost. Pagsamahin na natin. Isa lang naman kasi ng EUP, no? Sabay naman ina-apply yung conversion cost na yan. Direct materials, 480,000 pesos. Conversion cost, 330 plus 220,000 equals 550,000. Okay, so yung total cost to be accounted for natin ay 1,030,000 pesos. Okay, ano bang ano natin dyan, no? Sa 1,030,000 yan. Di ba, ang sabi natin last time, dapat yung cost to be accounted for natin, no? Yung cost to be accounted for natin, ay yung cost as accounted for, yung total cost allocated to completed units and units in process at the end ay dapat equal kay cost to be accounted for, no? Dapat maging 1,030,000 din yung mamaya. So, unit cost computation tayo, unit cost computation. Unit cost per EUP, no? Yung cost natin per EUP. Okay, so ang unit cost natin, meron tayong direct materials and conversion cost. Direct materials, okay? Lagay natin dito. Yan na lang, no? 480 and 550,000. Tapos, EUP. Okay. 60,000. And ayun na, no? 60,000. EUP po, conversion cost, 55,000. And yun na, no? Yun ang iinan natin. Unit cost. EUP. Total cost. Parang naging copy ka lang ng ano, no? Yung normal na computation natin ng unit cost ng total cost divided by number of units equals unit cost. So, ang total unit cost natin dito ay yung 18 pesos, no? Total unit cost 18. Sa department 1 na, 18 pesos. Cost as accounted for. Cost as accounted for. Ito yung cost allocation na, yung cost allocation. Dalawa lang naman pwedeng puntahan yan, no? Okay, ito lang, no? Yung tip lang din to, no? Yung cost allocation natin, sabi ko kanina, no? Parang may tatlong pwede puntahan yan. Completed and transferred units, units in process at the end, saka lost units. Kailangan malaman ko saan mo i-allocate. Tabingin ka lang dito din sa ginawa mong quantity schedule. Kung makita mo dito, dalawa lang. Ibig sabihin, dalawa lang din maghahati sa total cost, no? Completed and transferred, saka in process at the end. Ano nga balik yan, ha? Si completed and transferred, ang gagawin mo lang dyan, ito lang, no? Ang sabi mo nga, no, last time, pagsasamahin mo lang, para makumpito yung cost as accounted for, pagsasamahin mo lang, yung mga makikita mo dito sa quantity schedule, saka unit cost. Diba? Kasi mag-compute ka ng total cost dito eh. Ang total cost equals units, ito yung units, yung mga kinumpit natin dyan,
and multiplied by the unit cost. Yung makikita mo naman dito. Kaya pagsasamahin mo lang yan. Diba? Kung magiging procedural ka na, pero makikita mo na may paliwanag dyan. Okay, for example, completed and transferred. Si CNT, okay, ito yon. Dahil pareho naman 40,000 yan, ilalagay ko na lang dito, 40,000 units times, pinagsama ko na yung direct material sa conversion cost kasi pareho 40,000 yan. Dahil pinagsama ko yung mga units nila, pagsamahin mo rin yung unit cost. That's 18. $720,000 na. 720,000. Okay, ano pa? In process at the end. So in process at the end, hindi mo pwede pagsamahin kasi magkaiba yung number of units nila, no? Pag-iwalay natin yan, no? Si direct materials, ang computation natin. Ito, no? Yung 20,000 units na makikita mo sa quantity schedule, i-multiply mo lang, hindi pwedeng 18. Dahil direct materials lang yan, 8 pesos lang. Conversion cost, 15,000 yung makikita mo sa kinumpit mong nung ginawa mong quantity schedule dyan. 15,000 times 10 pesos per unit lang. 20 and 15. 20,000 times 8 equals 160,000. 15,000 times 10, 150,000. Yung total cost allocated to in process at the end ay 310,000. No? Yun na yun. Okay. Sige, no? Ang total cost as accounted for ay ito na yun, no? Yung 720,000 and 310,000. At makikita nyo naman na balance siya dito. Ayan, no? 1,030,000 sa 1,030,000. Pag hindi nagbalance yan, checkin nyo yung ginawa nyo na malamang may mali dyan. Sigurado may mali, no? Hindi balance. Okay. So, solve na tayo, no, sa Department 1, Cost of Production Report. Yan. Next is the Cost of Production Report about Department 2. Ano yun? Sige, no, copy lang ito para may format na tayo. Silang natin to, no? Silang natin yung mga nandyan. Okay. Department 2. Ito naman mga dito ng Department 2, no? Wala siyang nakalagay na started, pero ang pinaka-started niya, yung transferred in units. Ano yung transferred in units? Yung transferred in units, yun ang completed and transferred ni Department 1. Ito yun, yung completed and transferred. Diba? Eh, nung pinawanag natin last time, yung pinaka-idea natin sa process costing, yung tatapusin ni Department 1, for example, ay sisimulan naman ni Department 2. Yung completed and transferred of Department 1, siya magiging transferred in units or units received by the Department 2. Okay. 40,000. At anong yung resulta ng 40,000 net, no? Yung krinabawas ni Department 2, dalawa nangyari. Completed and transferred na 30,000. Completed and transferred na 30,000. And in process at the end na 10,000. Total, 40,000 units. Work done. Work done, same pa rin yan na 100% for completed units. Wala tayong problema dyan. Okay. Ano naman yung EUP? No, for in process at the end. Department 2. 50% of the materials are added at the beginning. The remaining are added at the end. Dahil bitin pa yung pagkakagawa kay Department 2, eh wala pa siya dun sa end of the process. Kaya automatic na yung 50% lang ang inan sa materials. 50%. 1,000 units. Okay?
Yung EUP niya, 35,000 for direct materials. Conversion cost, 80% yung work done, 4,000 units EUP. 10,000 pala, no? Dito ko na multiply. 8,000 pala to. 8,000. 38,000. 35,000 and 38,000. Yun eh. Ngayon, yung cost to be accounted for niya, hindi ko lang, kasama talaga yung cost to be accounted for sa cost of production report. Pero pag nagko-compute na kayo, no, ang purpose lang natin, kaya ina-add pa rin natin yan, no, nilalagay pa rin natin yan dito sa ginagawa natin. Para ma-check na lang, no, para ma-check na lang kung tama yung cost as accounted for. Okay. O dyan, meron tayong katawag na transferred in, no, transferred in cost. Ano yung transferred in cost? Yung transferred in cost ay ito yung transfer na 720,000. Ayan. So, inad natin na cost kay Department 2. Ulitin ko lang ang 720,000, ito yung pinasa ni Department 1. Tapos si Department 2 naman, dahil hindi pa talaga finished goods yung 720,000 na ginastos ni Department 1, dadagdagan yan. Ano yung madinagdag niya? Ito yun, no? Number 1, si materials, 245,000. Okay. Next, conversion cost. Si conversion cost ay 190,000 and 114,000. Magkano yun? Diba 304,000? So, ang total, no? Ang total niyan ay yun na, no? 1,269,000. Yun eh. Okay. O, sige, no? Pwede nyo rin ibayin yung format natin ng computation ng unit cost. Pwede nyo rin ilagay dito, no? Idugtong nyo na lang yun dyan. Unit cost. Okay, kasi nandiyan na yung total cost eh. Nandiyan na yung total cost natin. Dugtong mo na lang dyan yung EUP, no? Meron ka ng unit cost. Ngayon, ano yung units natin na pandi-divide sa 720,000? Ganito yan, no? Sa 720,000, ilang units ba yung transfer din Department 1 sa kanya? Siyempre, sagot doon, eto, yung 40,000. Di ba? EUP, 40,000. Tapos na yan eh. Transferred in cost eh. Tapos na yan kung tutusin. Tapos na yan kung pag-uusapan natin si Department 1. Kaya laging nakabase yan sa whole units din, no? Sa whole units. Okay. Saka mismo ito, no? Ayan, no? Kung ilang units yung mismo transfer ni Department 1, 40,000. Yung unit cost niya, balik ka rin doon sa dati, no? Yung 18 pesos. 720,000 divided by 40,000. Direct materials, okay, 35,000. Yan na yun, no? Yung 35,000 niya dyan. Tapos EUP for conversion cost 38,000. Ano ngayon ang unit cost niyan? 45,000 divided by 35,000. 7. Ganun din kay conversion cost. So, ang total unit cost na rin dyan ay yung 33 pesos. 33 pesos. Yung 18 pesos, ito yung unit cost ng mga transfer ni Department 1 kay 2. Siyempre, sabi ni Department 2, hindi pa tapos yan, no? Dadagdagan pa natin yan ng 15 pesos per unit. Kaya magiging total cost ng finished goods na natin dyan, no? Assuming dalawa lang hanggang kay Department 2 lang yan, okay, ay 33 pesos, no? Yan yung finished goods natin, 33. Yan ang unit cost ng finished goods. Okay, sige, no? Doon na tayo sa cost as accounted for. Cost as accounted for, dalawa lang din ulit pinuntahan yan, completed na transfer and in process at the end.
Paano ngayon ng computation natin na completed and transferred units pag meron na tayong multi-departments, no? Naka-department 2 na tayo. Okay, paano yan? Ganito mangyari dyan. Si transferred in cost, no, i-consider na natin sa computation natin na completed and transferred, cost of completed and transferred units, and cost of in process at the end. Sabi ko kanina na para magawa yan, pagsasamahin mo lang to na sa quantity schedule saka yung unit cost computation. Diba? Ito yung unit cost. Tapos ito naman yung mga units. Si completed and transferred, ang tanong muna, ilang units yan? Yung transferred in cost nga pala, no, yung mga transferred in units, kung pagbabasihan mo ang unit cost, ito siya. Sa quantity schedule, ang number of units na for transferred in units, no, transferred in cost, etong yung mga whole units. Bakit whole units? Kasi nga, tapos na yan di ba? Ang pinag-usapan natin dito, yung cost na ginastos, na yung mga ginastos ni Department 1. Yung mga na-incur niyang cost. So, kung pag-usapan natin, si Department 1, 100% complete na yan. Kaya dapat, lagi nasa whole units ka lang. Diyan na, yan ang para sa transferred in units o transferred in cost. Okay. So ngayon gato, no? Ano ibig sabihin nun? For example, sa completed and transferred units, 33 pesos per unit yan. Ang number of units, pare-pareho lang silang 30,000. 33, no? Ang composition niya, yung transferred in unit cost, 18 pesos. Tapos 15 pesos na cost added kay Department 2. Okay, ito yun, no? Dahil tatlong unit cost yan, dapat pinagsama-sama na rin natin yung tatlong number of units. Ito yun. Yung unang 30,000, itong 30,000 na yan, para sa transferred in. Direct materials, conversion cost. Okay. $30,000 times 33, completed units, 990,000 pesos na yan, no? 990,000. In process at the end, ito na yan, no? In process at the end, magkakaiba na yan. May 10, may 5, may 8. In process at the end, 100% yan, no? Pag transferred in. So, maglagay tayo dito, tatlo na yan, no? Kanina kasi, nasalay tayo ng direct materials lang, no? Direct materials sa conversion cost. Hindi. Lagay na tayo dito ng transferred in. Transferred in. Okay? Tapos, yung mga cost added natin, materials conversion cost. Transferred in, yung units in process at the end, 10,000 times 18. Cost added. Direct materials, okay, 5,000 lang yung makikita natin sa taas dyan, 5,000 times 7. Ito na, yung transferred in, ulitin ko lang, ito yung 10,000. Tapos yung 18 niya, ito, no, yung 18. Tapos in process at the end naman, sa cost added, direct materials, ito yan, 5,000. Tapos 7. Conversion cost, 8,000 times 8 pesos, no? Yan na yun. 8,000 saka 8 pesos. Okay, so
Lagyan na natin yan, no? 10,000 times 18, 180,000. Okay, 5,000 times 7 equals 35,000 and 8,000 times 8 equals 64,000 pesos. So pag tinanong ng problem, no? How much is the total cost of the completed and transferred units? Ang sagot, 990,000, no? How much is the total cost allocated to units in process at the end? Ito yun, no? 180,000 plus 35 plus 64 equals 279,000, no? Okay, sige natin, no? Kung tama ba yung ginawa natin dyan. Ito yung cost as accounted for. Dapat umequal yan sa, tingnan natin, ha? I-add natin dalawang yan. 990,000 plus 279,000. Saan siya umequal? Yung 1269. Diba dito? Ano yung 1269? Sa taas, cost to be accounted for. Sa baba, cost as accounted for. Ibig sabihin, balance tayo ngayon, no? Okay na yan, no? Solve na tayo dyan. Solve na tayo sa problem 7. Okay na, eh? Wala tayong problema ngayon dyan, ha? Solve na tayo sa multi-departments, kaya lang wala tayong beginning inventory, no? Actually, yung ginawa natin dyan, no beginning inventory, no? No beginning inventory, parang in-apply na rin natin dyan yung average method, eh. Ang pahirap lang kasi kapag gumamit ka na ng ng FIFO method na, yan ang magiging illustration natin kay problem 7, no? I-screen natin yan. Okay, so tuloy na natin, no? Tuloy na natin yan. Isang problem pa. Problem 7. Problem 7, cost analysis, single department with beginning inventory. Matik na yan, no? With beginning inventory. Dalawang method na yan, average and FIFO. Pero balik tayo sa single department. Inalis na naman natin dito yung transferred in. Again, consider the following data for the Leon Manufacturing Company. No, pansinin nyo na wala tayong department 1 and department 2. No? Isang department lang muna pag-uusap ulit natin dyan. Okay, dire-diretso na tayo na para mabilis. Completed and transferred. Quantity schedule na kagad. Completed and transferred in process at the end. Full units. EM, work done, EUP. Conversion cost. Ano yung whole units natin dyan, no? Ang whole units natin, paano nga ba ulit ang Ang units to be accounted for natin dyan ay eto, yan yung dalawa. Yung 8 saka 50,000. Yung natira mo last period, yan yung July 1 na inventory. Plus isisimulan mo naman ngayon, no? Yung 50,000. Kaya 58,000 ng units to be accounted for. Sabi sa 58,000 na yan, completed yung 46,000 na 46,000. Completed 46,000. Kaya ang total 58,000. Kaya ibig sabihin meron tayong 12,000 na in process. Yan. Dapat ang equal din yan sa 58,000. Yan na, 58,000 yan. Work done. Agad ko nga pala, no? Dahil may beginning inventory na yan, no? Kailangan nilagay na natin dito kung anong method tayo. Sa ngayon, na ginawa natin, average method to, average method. Average method. Average method, wala tayong assumption na yung units in process at the beginning na 8,000 ay nakasama dito sa completed and transferred. Kaya hindi natin siya in account, no?
na separate no doon sa total completing transfer units na 46,000. Unlike sa FIFO method, kailangan himayin mo yan. So ngayon, average method nun tayo. Ito yung mas madali. Work done, 100% for completed units. Sa inventory, no? At the end, in process at the end, work done, direct materials. Itong sabi, the Leon Manufacturing Company adds materials at the end of the process. At the end of the process, zero, no? Zero na yan. Wala tayong ilad na materials. Okay, o sige. Ano pa? Conversion cost. Conversion cost, anong percent na to? The work in process at the beginning is 60% completed, while the work in process at the end is 40%. 40% of 12,000, well, 4,800 units. Ayan. Ayan yung ipin natin. 46,000 sa 50,800. Ano pa? Yun yan, no? Solve na tayo dyan. Ayan, EP. And after computing the EUP, ano tayo ngayon? Lagay na natin yung cost to be accounted for, no? Pero, wag muna, no? Pang-check na naman yun. Diretso na tayo sa unit cost. Unit cost. Okay. So, unit cost. So, sa unit cost, ito tayo, no? Paano ba tayo mag-compute ang unit cost ngayon? Ang unit cost, dahil average method tayo, ang mangyayari dyan, i-average natin yung prior cost, no? Yung prior period cost, prior period cost, saka yung current period cost. I-average natin yan. No? Parang ano lang, normal application tayo ng average method. Prior period cost and current period cost. Paano i-average yan? Magkano ba yung, yung prior period cost? Yung prior period cost, ito yung kinarge natin sa beginning inventory. Yung mga ginastos na natin dati pa. Direct materials sa conversion cost. Ayan na. Example, si direct materials, no? May makikita ba tayo sa problem na inad natin na cost dati? Wala. O, yan, no? Wala, no? Wala pa tayong ginagastos dyan. Tatingin nyo bakit walang inad na materials? Kung i-analyze natin niya kasi nakalagay dito, the Leon Manufacturing Company adds materials at the end of the process. In process siya dati. Diba? Still in process yan dati noong July 1 o yung June 30, no, for example. Kung in process yan dati, ibig sabihin, wala pa tayong inad na materials kaya zero pa yan. No? Kaya wala talagang ilalagay na amount dyan. Okay. Ibig sabihin, ngayon ka pala mag-add, no, ng materials dun sa beginning inventory. So, sa dati, wala pa, no? Wala pang inad. Next, ano na? Conversion cost, 201,600. Yun yung total, no? Total prior period cost. Current period cost naman, direct materials, yan na yan, no? Yung 3,220,000. Conversion cost, 1,424,000. 1,424.
Yan na, 4644. Okay na, no? 2,600, 3220, 1424. Ngayon, dahil yun yung mga total cost, maglagay tayo ng total cost dito. Yan. Yan. Pwede mo rin i-process yan, no? Bahala ka lang paano, no? Basta ang paliwanag natin dyan, i-average lang natin. Kaya pinagsasama natin yung prior sa current. Okay, so ngayon, ang total cost natin dyan, total cost ay for direct materials, 3,220,000. Conversion cost, 1,625,600. Or 4,845,600. Parang yan na rin yung cost to be accounted for natin. Sige natin dito EUP, no? Sige lang natin dyan EUP. Yung EUP natin ay 46,000, direct materials, 50,800, conversion cost. Ito yung unit cost. Bali kayo material, 70 pesos. Conversion cost, 32. Okay? So, ang total unit cost, 102. 102. Yan. Yung unit cost na average, no? Average unit cost yan. Ngayon, gawin na natin yung cost as accounted for. Completed and transferred. In process at the end. Okay, so completed and transferred. Ito na yan, completed and transferred. Pagsamahin natin yung quantity schedule and unit cost. Parehong 46,000 times 102. Ayan, no? In process at the end, direct materials, wala, no? Wala tayong nilagay dyan. Pwede ilagay pa natin kasi 0, no? 0 kasi lumalabas eh. 0 units, tapos i-multiply natin ng 70 per unit. Kaya wala tayong direct materials process at the end. Conversion cost, 4,800 naman, no? 4,800 times 32. Diba? Yun yan. Completed and transferred, 46,000 times 102, 4,692. 4,692. Work in process at the end, 0 for direct materials, conversion cost, 4,800 times 32, 153,600. Kaya yung total niya, na yung total, yun pa rin, no? Yung 153,600. At ang total cost as accounted for, dapat, balance pa rin dito, no? 4,845,600. Okay na. Yun lang, no?
Okay na yan kay average method. Sunod tayo dyan na sa average method. Ngayon, illustrate naman natin itong FIFO method, yung FIFO method. Okay. So, copy na natin to. Except, mag-add tayo ng column dito, no? Anong row? So, ano ulit yung sinabi natin doon? Pag in process at the end, wala tayong babaguhin, no? Difference lang naman sa dalawang methods na yan, yung sa completed and transferred. And i-account natin separately sila. From in process at the beginning, saka units started. Ayan. In process beginning, saka in process at saka unit started. In total completed and transferred, 46,000 na, 46,000. So in process beginning, sabi dyan, nasa 46,000 na yan, in process beginning, 1,000. Kaya ang balance, 38,000, galing sa unit started. No? FIFO method tayo, FIFO method, kaya ang assumption natin, yung unang tinapos, yung dati mo lang sinimula ng 8,000. 8,000, 30,000, yan, 46,000. Tanggalin na natin yan, Siyempre, dapat ganun pa rin yan, 58,000. Okay na. Ngayon, ang work done natin sa started and completed, ito yung laging 100%. Laging 100% yan. 38. Materials, ano sabi ulit? De Leon Manufacturing Company adds materials at the end of the process. So in process beginning kasi ilang percent na ba yung ano yan, yung work done, di ba? 60%. Okay. So si materials nag-add lang siya at the end of the process, dati hindi pa nag-add, ngayon mag-add ng 100% yan. Di ba? Conversion cost, sabi natin baliktaran lang dapat ng percentage dati, no? Kung 60 dati, yung ginawa nun, ngayon naman tatapusin yung 40%, yung remaining 40%. Ito. Okay na yan, no? 4,800 and 8,000 and 3,200, no? 8,000 sa 3,200. So, yung EUP natin for materials, 46,000. EUP for conversion cost, 46,000 din, no? Yan, pareho sila ngayon. Unit cost. Unit cost. Direct materials. Conversion cost. Okay. Maglagay tayo ng total cost dito. Yung unit cost ka pala natin, pag nagko-compute tayo ng unit cost for FIFO method, yung i-account lang natin dito, yung current cost lang. Yung prior period, automatic kasi pupunta sa ano yan. Sa completed and transferred. Okay na yan, alisin na natin yung cost incurred last period. Ang i-account lang natin muna sa unit cost, yung compute natin yan, para sa current cost. Sa current period cost lang tayo dyan. Lagyan natin dito current cost. Yung current cost natin for direct materials, 3,220,000. Average kasi, no, sinama pa natin prior period kasi i-average ka natin. O dito, yung current lang. Anong gagawin sa prior period? Yung prior period, automatic na dadalhin mo sa completed and transferred. Kasi pag nag-compute ka ng unit cost, gagamitin mo rin unit cost na yan para mag-compute ng in process at the end. Ano yun, no? Isasama mo yung prior period. Hindi nga yung prior period, so solohin ni completed yan. Kaya inalis na natin sa computation na. Okay, conversion cost, ang current period cost natin dyan, 1,424,000.
EUP. EUP for 6,000. Unit cost. Ito, no? Ang dahil butal na ito eh. Ayan. O, sige, dalhin natin lahat, no? Hindi ko na i-round off yan muna. Ayan, no? Example dito, nag-round up na lang. Ayan. Para mas kasi, depende sa pagkaka-round up mo kasi dyan, no? Yung magiging balance ng cost as accounted for. Mas magiging malaki kasi yung difference, no? Ng cost to be accounted for sa cost as accounted for. Kung sakaling, depende sa pagkaka-round up natin. Okay, sige. Ano nga ba ulit yung total cost to be accounted for natin dyan? Yung cost to be accounted for sa problem, ito yan yung tatlo. Cost to be accounted for, yung prior period cost, ay current period cost. Yan, 48,45600. 48,45600. Parang sabi kanina pa rin, no? Hindi pwedeng mabago yan. Kakaroon tayo ng difference sa allocation, no? Kasi kanina sa average method, ito yung allocation natin. 4,692 sa completed, 1,53600 sa in process at the end. Okay na. O, ano tayo? Cost as accounted for na. Cost as accounted for. Ito, magbabago na tayo. Sa average, madali lang yan. Sa average. Ito, paano ulit yan? Ano yung ano natin? Sinabi natin. Tingnan mo na lang kung paano ka nag-compute ng EUP. Di ba? Ayan, ganyan din dapat maging itsura. Parang ito yan, no? O, dapat ganyan. Ganyan ang ano yan. Ilalagay mo ngayon dyan, no? Okay. Kasi yung completed and transferred, sigurado tayo nandiyan yung in process at the beginning, no? In process at the beginning. Sa started and completed, wala tayong problema dyan. Sa started and completed. Kasi ganito lang yan, no? Yung started and completed. Ilang units yan, di ba? 38,000. Pare-pare naman 38 yan eh. Lagyan natin dito 38,000. Kasi multiply natin sa 100.996 na nga lang, no? Basta may konting difference lang tayo siya na. Okay. In 38,000, i-multiply natin siya ng, siguro dito na para ano. Ayan. Yan ang total cost na ng units started and completed. Pero hindi pa yan ang total cost ng completed and transferred. Ngayon ang tanong, magkano yung pinaka-total cost ng beginning inventory? Diba? Ng beginning inventory na nasama sa completed and transferred. Ito medyo magtrabaho sa lahat dyan, lalo na pag meron, syempre. Okay. Yung beginning inventory kasi, sa beginning inventory, ang meron yan,
prior period cost saka current period cost. Di ba? Kasi dati mo na sinimulan yan eh. Yan ang paliwanag dyan. Kaya dapat meron siyang prior and current. Prior and current. Ang problema dyan, dapat hiwalay din ang computation natin sa direct materials. Kung multi-departments yan, meron pa tayong isa pang column dito para sa transferred in naman, no? Transferred in, no? Anyway, huwag mo na isipin yun, no? Problem 8 na yun. O dito, DM sa CC lang yan. Prior current, no? Alam natin kung bakit may prior sa current dito, ha? Kasi dati mo nasimulan yan. May ginastos ka na dyan dati. Dinagdagan mo pa ngayon. Okay. Paano malalaman kung ano yung mga ilalagay mo dyan? Ganito, yan, ha? Tinan mo yung row ng in-process beginning. Okay. O, ngayon, yung makikita mo dyan, eto. In-process beginning, whole units, 8,000. Direct materials, 8,000. Conversion cost, 3,200. Si direct materials, kung makikita mo sa problem, wala pa tayong cost na nilagay dyan. Ibig sabihin, wala pa tayong nilalagay dyan dati. No? Ngayon pa lang tayo naglagay dyan. Ang current, yung cost added no, sa current period, sa direct materials, lahat no, yung 8,000. Kasi multiply natin sa, siyempre, current unit cost. Kaya nga natin kinuha lang yung current unit cost. Para malaman natin kung ano i-add natin, no? Cost na yung period. 8,000 times 70. Okay na eh. Tapos sa conversion cost naman, ang prior cost niya, yung prior period cost, ito, yung 201,600. Dahil hindi pa tapos yan, dinagdagan natin. At dinagdag natin dyan. Yung dinagdag natin, ito, yung 32 units, no? 3,200. Kasi multiply natin siya ng saan nga ba, no? Yung 30.96. Ang haba, no? Ang haba ng computation na yan. Siguro, magdagdag na lang tayo dito, no? Ang row. 0 kasi yan. Tapos, ito, 8,000 times 70. So, what is 100? Ito naman, 3,200 times 30.96. Hindi, para mas malapit. Ito na lang, no? Ayan. Okay. So, ang total ngayon yan, no? Ang total nito ay, ayan, no? 860,660.87. As unit started, lagyan natin dito. Yan ang pinakamadugo sa lahat dyan, no? Yung cost of beginning inventory included in the completed units, no? May prior current pa kasi. Basta pag multi-department, kung gusto nyo sagutan yung problem 8, magdaragdag kayo ng panibagong 2 columns dyan, no? Sa transferred in. Okay, so ano na yan? Oh, yan, no? 4697, 008.7. In process of the end, ayan, no? Medyo makakainga tayo dito. DMCC lang yan. Siyempre, puro current period lang yan, no? Walang prior yan. Ngayon ang sinimulan yan, eh. DM, okay na, no? I-highlight natin itong mga ginamitan nating units. Yung 8,000 sa 32, tapos na yan. Tapos yung 38,000. Okay, no? Ginamit natin 30,000 dito. Si DM naman, wala tayong nilagay, no? Wala tayong in process at the end. Doon tayo kay conversion cost 48. 0 na to, no? 0 times, sakali lang, no? Lagay lang natin yung solution niya, 70. Conversion cost, ano ulit yun nandun? 48, no? 48. 4,800 times 30.96.
0 na to na 0. 4A times ito, ayan. Ayun, no? Sakto, no? Kasi hindi tayo nag-round off kaya sakto-sakto talaga yan, no? Balanse na siya doon sa cost to be accounted for.